Magandang emi ang boses ng damdamin, tulong at kalingap ang laging unahin. Hello everyone! Welcome back again to my channel. So for today's video, ito bigyan natin ng reaction itong naging interview ni Fresh Virador dito kay Doc Love ng mga kalingap. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlogs, at ang inyong lingkod, Gandang Emmy. Siyempre, supportahan po natin Virador Vlog, Doc Love, yan, supportahan po natin mga kalingap. So pag-uusapan natin, ano ba yung magiging opinion natin dito sa naging interview ni Fresh Virador dito kay Doc Love. Tara, panoorin po natin ang video na ito. Pagkatapos ng live ng Karaba, ay parang may hinanakit ka sa Karaba, bakit in-interview? Oh yes, nakita ko kasi bakit ini-interview yung isang grupo na ganyan. Parang kiniklaim mo na sila ay legit na talaga magiging ano. Ang hindi ko nagustuhan doon, interviewin mo yung mga tao ng babas kay Beyonce. Hindi, pinagsusuri ko kasi yun. Hindi, kaya ipagpasuri mo ba yan? Ang aking pananaw doon, dapat inisbad lang. Kahit na ilang 10 suri pa ang gagawin niya dyan, wala din yan. Baser na sila eh. So anong ibig sabihin mo? Tanggalin yung grupong yun? Tanggalin ang grupo. Hindi ko man sinasabi, nasa kanila yun, sila may karapatan doon. Pero ang inaano ko, once na naging baser ka, magiging baser ka na forever. Sabagay. Di ba? Eh, Tapos, katulad- ikaw pala nagpaakyat, galit na galit ako, pinakyat mo pala doon, ikaw pala. Siyempre, kaya ako pinakyat doon kasi gusto nilang magsuri kay Tatay Belen. Magsuri sila ni Tatay Biran sa pamamagitan ng interview sa Karaba. Oo. Nakita ko yung interview sa Karaba para naging one-sided yung iba. Ayan po, mga kasukay, mga kalingap. Sumama pala yung loob ni Doc Love dito sa amin, sa Karaba, no? Mga kalingap. Eto nga, syempre, itong napaakyat na to, ang nagsabi sa amin na paakyatin ay walang iba kundi si Fresh Virador. Siya yung nagsabi na ito ay paakyatin at manghihingi daw ito ng sorry. So, yun nga, no, hingi naman siya ng sorry dyan, mga kalingap. Pero ito si Doc Love, sumama pala yung loob niya sa amin kasi napansin daw niya na may parang one-sided sa amin. Anong ibig niyan sabihin doon? Paano niya nasabi na one-sided, no, mga kalingap? Kasi ginawa naman namin yung way namin para ma-interview, para mapag-sorry itong napaakyat. At sinasabi niya dyan na sila daw ay basher. Hindi na yan magbabago. Basher is a basher. So, humingi na sila ng tawad, no, Doc Love. Kung halimbawa man na kung iniisip mo na hindi sila magbabago at basher pa rin sila, ay yun, sa kanila na yun, no? Wala tayong magagawa doon kung gagawin pa uli nila. Pero nangako naman yung admin, yung nagsorry doon na hindi na nila uulitin yung mga ganong pinapag-usapan nila sa GC. Tao lang tayo, minsan nagkakamali, no? Hindi naman po mahirap magpatawad, no, mga kalingap. Kung yung tao naman ay sincere na humihingi ng sorry, paumanhin, so patawarin natin, no? Mas maluwag sa dibdib natin kung magpatawad tayo sa kapwa natin. At sana wag naman niya sisihin kami na nasa Karaba na meron daw naging one-sided. Paano niya nasabi na one-sided kami sa Karaba? Yun naman, nagawa naman namin yung dapat na gawin doon. Pinagtatanggol pa nga namin sila, si Beyonce. Di ba? So, paano kaya niya nasabi na may one-sided sa amin, no, mga kalingap? So, ituloy pa po natin. One-sided doon sa naging interview. Ang ibig din sabihin, may mga nag-i-interview dyan na hindi diretsuhan, mga parang sisi, naging sisi, di ba? Kapwa babae yan. So, may mga interview sila doon na parang pabor doon sa kanila. Yung tingin mo, binibi ng Karaba, yung... Oo, parang iba doon. Baka yung iba doon. Hindi mo nakasagap lahat ng interview. Kasi nag-live na rin ako at kinukontra ko. Bakit hindi ko alam na ikaw nagpakyat. Ako nagpakyat doon ako. Bakit niya ako pinakyat ng mga ito at hindi na lang nag-delete sa social media? Oo, ako ang nag-visto sa kanila.
doon sa live ko sila manghingi ng tawad at magsuri doon sa media. Sino bang nagbisto sa kanila? Ikaw. Ako. Ako nagbisto sa kanila. Dapat unang-una ang manghingi ng sorry yung founder. Hindi ba founder yung umakyat kagabi? Admin lang yun eh. Admin lang. Sino ba talaga yung ano dyan? Ang alam ko sino yung founder. Dapat tinanong ng karaba kung sino yung founder. Hindi ka dapat nag-interview doon sa mababang member. Admin lang yun eh. Isa sa naghahawak lang yun. Pero meron na mumuno sa kanila. Yun dapat ang humingi ng sorry. Hindi ko rin Ang pinakapangit doon, ganito. Insulto yun eh. Yung si Bianci umakyat at humingi ng sorry. Oo, totoo. Insulto yun. Napakalaki insulto doon sa kanila yun. Bakit si Bianci pa humingi ng sorry? So, yun pala yung dahilan ni Doc Lab, no, mga kalingap. One-sided daw. Para daw binibi namin itong umakyat at sinasabihan namin ng sisi. Parang binibaby daw namin. Hindi naman sa binibaby yun na ganun. Kasi, ang hirap po kasing bigkasin ng pangalan nung nandoon na umakyat. Kaya, sis na lang yung sinasabi namin doon. Hindi na, babae yun. Sa alam nga naman tawagin naming, sir, di sis na lang itatawag namin, no, mga kalingap. At doon sa sinabi niya na si Bianci pa daw yun ang hingi ng pasensya, si Bianci naman po yung nag-comment doon, no, mga kalingap. Hindi naman natin mapipigilan si Bianci na nanghingi siya ng pasensya doon. Kasi yun yung ano niya nasa damdamin ni Bianci. Hindi naman natin mapipigilan kung ano man yung i-comment doon ni Bianci, no. So, at least yung nandoon is humihingi ng sorry. At wala kaming kasalanan doon, Doc Lab. Kung sa tingin mo, ay binibaby namin yun, ay hindi naman sa ganun yun. Hindi ganun yun yung ano namin doon. Gusto nga namin doon na mas palawakin pa, kaya lang, syempre, nirerespeto din naman natin yung bisita, no, mga kalingap, na umaakyat sa karaba. At nanghingi naman ng sorry. So, syempre, nobody's perfect talaga, Doc Lab. Sana maintindihan mo yun, no? Naintindihan din naman namin yung side ng pamilya ni Bianci, ni Tatay Biran, naintindihan naman po namin yun, no, mga kalingap. At kahit kami ay nasaktan din nung mabasa din namin yung ipinasa sa amin na combo doon sa GC. So, ituloy pa po natin. Minsan, pumupunta talaga sa bahay ng maaga yan. Anong gagawin? Iiyak lang doon sa sala. Dok, dito lang muna ako. Bakit? Iiyak ka lang. Makikita mo, iiyak mo buha. Kasi ayaw niya makita ng kanyang ina, yung kanyang kalagayan. Totoo na. Dahil naawa siya sa nanay niya. Yun ang totoo. Kaya doon sa mga nanghingi ng sorry, hindi kayo dapat manghingi ng sorry doon sa karaba. Walang alam yung karaba sa nangyari. Kumbaga, ang karaba ay tagapagbalita lang nila. Hindi, ang ibig sabihin ko, kaya yan ay pinakit ko doon kasi sabi ko, mag-sorry kayo doon sa pamilya. Kasi siya sa pamagitan ng karaba. Ay, doon mali. sila. Kasi Bakit inakit mo sa social media? Bakit inakit doon? Ayaw nga nila, hindi sila vlogger eh. Pangalawa, ako ang nagbulgar sa kanila. Sa akin, tatanggapin ko pagsusuri nila. Pero hindi sinawaris yun. ngayon, Kasi sinawaris yun, admin lang yan. Bakit, nagtataka ako, bakit ang nagunguna doon sa pagkahingi ng suri? Sinawaris yun. sila. Hindi siya pwede doon. Kasi, Kung sino yung founding member nila sa Kalingap, sa Pimsi Baratunes, siya yung dapat maghingi ng suri. Dahil siya yung may higit na nakakaalam doon sa mga grupo niya. Alam niya kung sino yung mga member niya. At kung bakit nagkagano ng kanyang comment section, dahil pinabayaan niya. Bilang founder ka, kung ikaw ay stricto sa yung GC, sisawayan mo lahat yun. ibig sabihin, So, eto no, mga kalingap, ang nire-reason dyan ni Doc Lab ay bakit daw sa karaba umakyat at bakit doon nanghingi ng sorry. Hindi naman sa amin po siya nanghihingi ng sorry. Nanghihingi siya ng sorry dito sa family ni Bianci, kay Tatay Biran. So, kasi alam nyo, ang karaba ay may rights para magpaakyat. Especially, kagaya niyan, yung may mga issue na ganyan. So, ito ay tinatag naman ni Kuya Bal, no? Si Kuya Bal po ang pinakang namin dyan, namumuno sa karaba.
kami, inuutusan lang kami kung sino halimbawa may paakyatin o paakyatin nyo to, interviewin nyo. Sumusunod lang kami. At saka hindi naman sa amin magsusorry, kundi dun sa family. Naka-live tayo, no? Broadcast. At ayun nga, para malaman ng lahat na ayun nga, naghihingi sila ng sorry, no, mga kalingap. Sana maintindihan ni Doc Love. Sa kanya daw dapat mag-sorry. Kasama na yun, no? Doon sa sa kanyang, kasi ano naman yan eh, Karaba is Kalingap Radyo Balitaan. Kung may mga issue, mga problema, nilutas po natin dyan sa Karaba. Pag may gustong humingi ng sorry, kagaya niya, nanghingi siya ng sorry. Kasi nga, ang Karaba ay recognize si Kuya Bal, no? Si Kuya Bal mismo ang humahawak diyan sa amin. So, hindi naman po sa amin siya nagsusorry, kundi sa family. Para malaman ng lahat, no? Para, kaya nga broadcast eh, para alam ng lahat na humihingi sila ng sorry dahil dun sa ginawa nila. So, dapat maintindihan nyo ni Doc Love, no, mga kalingap. At ayun nga, naghingi naman ng sorry, no? Nakita naman po natin, no, mga kalingap. At tinatanong dyan ni Doc Love, sino ba daw yung pinaka-founder ng grupo na yan? Ay, yun din ang hindi namin natanong. Hindi rin namin alam. Ang alam namin, siya yung pinaka-head. Siya yung admin. Siya yung namumuno doon sa grupo na yon. So, hindi namin po yun natanong, no, mga kalingap. So, ituloy pa po natin. Sa iyong palagay, accept mo yung pagsusuri ng admin or Hindi. hindi ba Gusto yun. Admin lang yun eh. Siya hindi dapat ang sasalo sa lahat ng problema. Naging problema, naging salo naman. Ang dapat na hingi ng sorry, yung presidente. So, ayan po, now mga kasukay, mga kalingap. Narinig natin itong napag-usapan nila dyan. At sabi dyan ni Doc Love, yung mga nanira dito kay Beyonce ay basher na yan. Basher na sila at hindi na yan magbabago. So, yun ang opinion ni Doc Love, no, mga kalingap. Yun ang kanyang nasa damdamin, ay wala po tayong magagawa dyan, no. At isa pa, yung sinasabi niya dyan na bakit daw siya manghihingi ng sorry, no. Kasi, di ba, si Kapudi at si Doc Love ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. At naklear naman dyan na itong si Kapudi ay hindi kasama dun sa grupo ng PEBC, no, mga kalingap. At ang isa pang nilarason dyan ni Doc Love ay yung mga nakakarating na bulong dito kay Kapudi na sino yung nagbibigay ng info sa kanya ay nasa Singapore naman siya. So, yun ang hindi po natin alam, no, mga kalingap. So, hindi natin alam kung paano nakakarating sa kanila yung mga ganun na info na hindi natin alam sino ba talaga yung nagbibigay sa kanila at nauna pa silang makaalam. Eh, samantalang sabi nga ni Doc Love, ni Berador, nandoon sila sa daet, hindi rin nila alam, pero mayroong nakakarating doon sa kanila na mga bulong na minsan nasasabi naman sa live, no, mga kalingap. Kaya, yun ang tanong. Paano nga ba? So, alamin natin yan, no, mga kalingap. Alamin natin, dapat mapagmatsyag tayo, manaliksik, tawag ba? Masaliksik, saliksikin natin. Sino ba yung nagbibigay ng info na yan, no, mga kalingap. So, ayan po, no, panoorin nyo na lang po ng buo yung vlog ni Berador. At hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta dito sa aking mga ginagawang reaction video. So hanggang dito na lamang po muna. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!